day is a very special day for those men whom God called to be fathers, to be providers, to be pillars of our home. So, Sis Nelo, ask ko nga po sa'yo, excited ka ba para sa celebration natin ngayong araw na ito? Excited po ako sa hinanda ng mga tatay natin sa atin. Kasi feeling ko first time to na mangyayari as a celebration. Kasi hindi pa natin to nagagawa for even sa Mother's Day. Hindi pa natin to nagagawa. And also sa Father's Day. Church, you may be wondering kung ano yung sinasabi ko. But in a few minutes, makikita nyo rin po kung ano ang hinanda nila sa likod. Bakit nga ba pinaalis namin sa upuan yung mga tatay? In all ages, simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatandang tatay, wala kayong makikita dyan sa upuan, right? Because they have special activity to offer you. Hindi to basta-basta kasi it takes courage. Yung mga mahihiyain sa kanila, I think ngayon binibrief na sila dun sa likod kung ano yung gagawin nila. So, are you excited for that, church? Yes! Ay, excited kami. May narinig ako. Thank you po dun, ha? Ang pagiging ama kasi ay hindi madaling responsibilidad. Do you agree? Yes. It requires sacrifice, patience, strength, at higit sa lahat, unconditional love. Maraming pagkakataon na tahimik nilang dinadala ang mga pagsubok na para lamang maibigay ang pinakamahusay sa kanilang pamilya. Yes, so true, Sis Nelo. And behind every father smiles are countless prayers, sleepless nights, hard work, and silent sacrifices. May mga times na hindi sila nakakatulog na maayos dahil kasi nag-OT sila sa job nila para lang makapag-provide sa family nila. But when it comes to their kids' achievements, grabe din sila magsuporta. Lagi silang nandun para sa atin kahit gano'n ka-busy pa yan. Magme-make time talaga sila para lang masuportahan yung mga anak nila. Yes, that's right. Kaya naman today, we would like to express our appreciation through a simple token. Ano po kaya yung token na to? Ayun. Malalaman natin paglabas nila. It is a surprise for sa lahat ng misis dito. I'm sure na ma-surprise po kayo kung nakita nyo yung mga husbands nyo. Clue, it is something useful. Yes. Lalo na kapag summer. Kapag matirik yung araw, mainit. Ano kaya yun? May hula po ba kayo? Any guess? Ano yung token na ibibigay ng church para sa mga tatay natin? Any guess, Ate Riza? Summer? Pagdating summer. Yeah. Something useful. Shades. Shades? Oh. Let's see. Any guess? Any other guess? Po? Cup. Meron dito cup. So we have two answers. Shades, cup. What else? About sa side na to. Ate Jen, do you have any guess? Halo-halo yung nasa Hello. Okay, so we have three answers. The first one is shades, second is cup, and third is halo-halo. Ano kaya yung tama? Malalaman natin maya-maya Or paglabas sila. meron bang tumama? We'll see. We'll see. Okay, so isa pang clue, ang simpleng regalo po na to ay nagsisilbing paalala na kahit ang mga haligi ng tahanan ay kailangan ding magpahinga. Mag-refresh at magtiwala na ang Diyos ang magbibigay ng bagong lakas. Yes, so eto na ang inaantay natin. We come to a very special part sa ating celebration. So alam ko naman na medyo natetense tayo dito kung ano nga ba ang merong mangyari dito. So our fathers will walk down in this aisle. We will not only see them as normal individuals but as loving fathers, devoted husbands sa mga misis nila, sa mga commander, and faithful servants of God. Yes, so every step that they take today represents of hard work, sacrifices, prayers, and unconditional love. At sa bawat hakbang ay kwento ng isang amang hindi sumusuko para sa kanyang pamilya. Okay, so today, this aisle becomes more than just a one way. Hindi lang siya rarampa, hindi lang sila rarampa.
Pero isa din tong pagpapakilala sa ating mga ama na naging instrumento sa pagmamahal, katatagan, at pagpapala ng Diyos sa kanilang tahanan. Ready na po ba kayo? Ay, wait lang. Sige po, all eyes here. All eyes and ready your cell phones. Ready your cameras? Because right now, we will reveal what our fathers will do. Pwede po ba natin silang i-cheer para naman ganahan sila? Give them a round of applause para naman mawala ang hiya ng ating mga fathers. Yes. Music, please. Pwede po ba isa pang malakas na palakpakan para sa ating mga tatay? For our first batch of fathers, let's give a round of applause for Papa Rex, Papa JR, and Papa Jose. Papa Rex is a father of two, Caleb and Ren. While Papa J is a father of three. While of course, last but not the least, Papa Jose, being a father of three, named Rafael, Julia, and Julene. Yes, let's give them another round of applause, church. Yes, yes, don't even Nice introduction. So next, we have Papa Ernie, Papa Charlie, and Papa Joseph. Can we give out them a round of applause? Yes. Yes, Papa Tito. Ernie Let's is project. is a father of four: Nesty, Tom, Lloyd, and Alisa. Wow. And Papa Charlie. I love it. Papa Charlie is a father of three: RG, Yuri, and Mallory. And here comes Papa Joseph, a father of also three: Stephanie, Jana, and Mark. Let's give them a round of applause, everybody. Ma-hype naman natin sila ng onte. Yes. Here comes your super dad. Ang ninong ng lahat. Brother Joseph Young. Okay, let us prepare ourselves now for a new batch of fathers. Let us welcome Papa Norvin and Papa Bernard. So Papa Norvin is the father of five: Rowana, Patrick, Kyla, Ron, and Prince. While Papa B, aking maestro. well, ikapit niyo pong lahat. And let's give a round of applause to Papa Amang! Let's go, Papa Amang! Cheering for you, Papa Amang! Yun! Yes naman! Wow! I love it! Thank you so much po. Here we go for our next batch of fathers. We have Papa Romel, Papa Chris, and Papa Roel. Can we give them a round of applause? Yes! Papa Roel is a father of one, is Kuya Christian. Papa Chris is a father of three: Jay Ryan, Gian, and Shekinah. Wow! And Papa Roel is a father of one, Crisel. Can we give them a round of applause, everybody? Awit ko, sabihin mo lang at susundin ko, o aking maestro. Mata ko'y sa'yo lang Of course, hindi papatalo. Kuya Ruel in the house. Yes, a father of the Papa Ruel, very pogi ah. Yes, Ready naman. ka Kuya Ruel sa outfit mo. I love it. Well, ito pa isa. Pinaghahandaan ng karamihan. Kilalanin natin at picturean natin. Papa Joel Ramos! Papa Joel is the father of two. Our beloved and very beautiful LK and Gail.
Pero syempre, hindi magpapatalo ang anak ni Sister Belen, Papa James Ramirez. Wala. Umalis po pala. Anyway, Papa James is the father of two named Athena and Charmel. Yes naman. And we will go to our next batch of fathers. Papa Ryan and Papa Arnold. Yes, can we call up Papa Ryan and Papa Arnold? Yes. Yun. Papa Ryan is a father of what? Is Riza. Yes, someone. And Papa Arnold. Papatalo ba si Papa Arnold? A father of three. Gabe, Gran, and Gabriel. Yes. A church, now we are down to our final batch of fathers. Pero ikapit nyo dahil matindi tong set na to. Ready na po ba kayo? Ready na ba? Ah! Okay, let's reveal. Let's start with Papa Obet Katindig. Papa Obet Katindig is the father of two, fresh from California. Father of Molly and Mikay. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Gina G sa summer crit. Next is Papa Ben Santiago. Yeah, Papa Ben Santiago is also fresh from Davao. Yes naman. Yes. Mga summer, ano talaga? Summer inclined. Summer destination. Well, ito na po. Sige, gusto ko lahat tayo magkaisa dito dahil ito na yung finale natin. Ah! Ay, pwede po ba natin sabihin yung pangalan? Parang isigaw lang natin. Sino yung hula nyo? Nelson? Pwede po ba natin siyang tawagin in 1, 2, 3. Nelson! 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 Okay, let's give it to... Mali! Parang iba yun. Let's give it to Brother Nelson Leonardo! Yes naman! Jeff Worms. Yes. Yes, we are so blessed to have every father na nandito na nagrampa. So, ngayon naman, may mga sadly hindi naka-attend ngayong araw na ito. So, we will just call them for in honor, syempre. So, first is Papa Jake, the father of Shalom and Israel. Can we give him a round of applause naman? Papa Nesty is next, the father of Amira. Papa John is the father of McCoy and Matmat. Next is Papa Luisito, the father of Jasmine, JC, and Jackson. I don't know po if nandito yung mga anak and asawa. Pwede po ba kaway-kaway ang asawa dyan? Wow! Pakalakpakan naman po natin. Next po, ay ang last pala natin is si Papa Vic, the father of Russell and Ivan. Thank you so much po sa lahat ng Yes. mga poging nagrampa ngayong araw na ito. May we request our fathers to be here in front. Let us just take a group P together with your shades. So, may nanalo pala. Doon sa hula nila kanina, may nanalo Ayun pala. nga po, may nanalo. Sadly, wala tayong prize, Ate Riza. But, good job sa panghuhula kanina. Ang galing niyo Ayan, po, baba na tayo, girl. Sige po, picture lang kayo dyan. Be as creative as you can. Sa puso ko nagmula ang Kuya Bernard. Calling out, Kuya Bernard po, hindi pa patalo si Kuya Bernard. Let's go na ba, Kuya Bernard? Kuya B, sama ka. ka na. Gagawin ko lahat ng nais mo. Sa ikagaganda ng awit ko. Sabihin mo lang Sige po, compress tayo. din ko. Compress. Aking maestro. Mata ko'y sa'yo lang itutungo. Sasabay sa indak ng bisig mo. Kakanta ayon lang sa kumpas mo. Compress po po, Brother Ben. Maestro. Yan, yan. Naman, walkie naman po. Okay, so kunyari lahat kayo nakahawak na sa shades na gano'n. Ayan. Yes naman. Oh, tapos papogi. Well, that's our fathers.
Ano magagawa natin? Eh, pogi talaga. Ayun nga, kahit walang post, ang popogi na talaga eh. Okay, so please stay in front and let us call the most papable of all, our beloved Pastor Tom. Please, papray naman yung mga tatay nila, Pastor Tom. Mr. Papable ng Gios. Sabihin mo lang at susundin ko, o aking maestro. Hello. Hero lang. Ano na ba next? Ayan, purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating mga dakilang ama. Tinatawagan po namin yung mukhang ama. Meron po ba mukhang ama pa? Ayan, purihin po ang Panginoon. Pwede bang ayahan ko lahat po ay tumayo? And let's all pray together sa ating mga dakilang ama. Yes, Lord. Hello. Yes, Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal at tapat, sa bawat ama, Panginoon, na nandito sa aming harapan. Lord, patuloy niyo po silang pagkaingatan sa bawat trabaho, bawat ginagawa nila, Panginoon, sa araw-araw. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa sa kanila. Dahil minsan pa, Panginoon, ay ginamit nyo sila, Panginoon, upang palakihin ang bawat isa sa amin na nandito. Ginamit mo sila upang maging ehemplo, Panginoon, ng aming sambahayanan. Panginoon, hindi namin laging nasasabi na mahal namin sila, Panginoon. But right now, Lord, nais po namin iparinig sa kanila yon at saksi po kayo sa mga bagay na yon. Lord, mahal po namin sila ng buong puso. At Lord God, naniniwala kami, Panginoon, na yung pagmamahal mo sa kanila ay sobra-sobra. At Panginoon, patuloy nyo silang punuin pa ng banal mong pagmamahal upang sa gayon, Panginoon, ay patuloy nilang mapanindigan, mapanghawakan ang panawagan mo sa kanila bilang ama, bilang haligi ng tahanan. Lord, pagkaingatan nyo sila sa lahat ng panahon, sa lahat ng desisyon nila sa buhay. At Lord, today we celebrate, Panginoon, yung kabutihan mo sa buhay nila. Sa buhay po nila. Today we celebrate, God, the goodness of these fathers, O God, that they tried their best, Panginoon, to raise us. Taas po natin ang ating mga kamay. Lord, ingatan mo sila. Protektahan mo sila. Balutin mo sila, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Pagkaingatan niyo sila sa lahat ng desisyon. Panginoon, hindi ko alam yung laman ng puso at isipan ng bawat isa sa kanila. Hindi ko alam kung ano man yung bitbitin nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. But Lord, you are the answer to those questions. Lord, you are the answer sa bawat problema ngayon. Maybe some of them here, God, is suffering financially. Lord, sustain them. Lord, maybe some of them are suffering physically. Lord, heal them. Lord, maybe some of them are suffering spiritually. Medyo nalalayo sila sa Panginoon. Lord, embrace them. Lord, we love them so much. Mahal na mahal po namin sila. At batid mo lahat ng pangangailangan po nila. Kung mayroon man, Panginoon, na bagay na hindi man ako mabanggit, Lord God, batid nyo yon. Alam nyo yon. Itinitiwala po namin ang bawat ama
sa iglesyang ito at kahit ang mga amang wala dito, Panginoon, na patuloy silang manindigan sa katotohanan na Ikaw yung Diyos na tapat sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord. We love them so much. Protect them, guide them, enlighten them. To you all the highest praise and glory. In Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po. May masasabi po ba kayo, Tay? Salamat po. Thank you so much po sa ating mga tatay. May you have a blessed day today. And also, there were some names na hindi na-mention kanina. Just like we also appreciate and honor Papa Rodel. So, Papa po siya ni Faith, asawa ni Pastora Joy. Also, Papa Donato, he's a father of two, Liza and Lester. Also, si Papa Xavier, yung Papa po ni Caius, right? Partner po ni Sister Kyla. Also, si Papa Renaison, daddy ni Renee, and Papa Leonard, daddy po siya ni Sister Michelle, na lolo po nila Michiko. So, that is our Father's Day presentation. Tatay Nestor, yes, na-mention po kanina. So, yun. Who else? Brother Richard, asawa po ni Sister Ella, and father of three, named Caleb, Noah, and Yael. So, yun. Looking forward for next year's celebration. Who else? Who else not mentioned po? Also si Brother Jun po, na asawa ni Sister Melba. Ayan. So sana, hopefully, by next year, mas dumami pa po yung listahan natin ng mga tatay. Bagay na bagay po sa inyo ang shades. Yes. And for announcement, do we have any additional announcement today? I think we have our joint fellowship right after this service. Tama po? Yes, joint fellowship today. So, everybody is welcome. Lahat ng department, sama-sama po tayo in fellowshipping in one event, which is later. Okay? So, yun lamang po. Benediction, Pastor Tom. Hello. Mga kapatid, are we all blessed ba? Amen. Napakapupugi at gwapo pala ng mga ating ama na nandito, no? Walang pangit eh. Amen? Puro pogi. Ayan, pwede ko po, also nga po pala, kanino po ba tong susi na ito? Nalaglag daw po. Ay, kay Pastora pala to. O, sige, Pastora. Sige. Maaari ko po bang anyayahan ng lahat? At wakasan natin ang gawain ng Panginoon sa isang panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa banal mong presensya na sa aming kalagitnaan ay patuloy naming nararanasan. Lord God, salamat sa iyong banal na pagmamahal na handa kang hanapin kaming mga nawawala. Handa kang tawagin kami sa kabila ng aming mga pagkukulang. Handa kaming palayain, handa kaming baguhin. Ama namin, nawa matagpuan po ninyo ang bawat isa sa amin sa iyong pagparito na tapat, na naglilingkod at ginagawa ang aming makakaya upang ipahayag ang iyong mabuting ganap, ang iyong mabuting balita. Salamat, Lord. Maaari po bang itaas natin ang ating mga kamay? Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas,
sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa Kanya ang kaluwalhatian, sa Kanya ang kadakilaan, sa Kanya ang kapamahalaan at kapangyarihan. Mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos na pinalaya, tinawag at binago at patuloy pang babaguhin ng Panginoon ay magsasabi ng Amen! Amen! Kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Inipon niya tayong magkakarating upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasihan. Ang nagkakaisa at lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala na pera, di ba't laging masaya? Bigyan na ang buhay pagkakay Jesus. Laging may galasina. Kaya ang pagkakangan, tayo ay nababatian. Di nagkikita, wala kang buhay, di sarap magpuri, ay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Iwan na tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Amen! Purihin po, Panginoon. Tayo po ay magbatian at magpasalamat sa ating Panginoon. See you again. Diyos God, unique timing. Ito pa, napakaligaya, verse 2. Napakaligaya at mahangap tayo. Nagbabatian, tayo po'y magbatian. Pinag-iinta at walang kabuhan, hindi nagmamahalan. Kay sarap mabuhi, kay sarap umawi, sa Diyos nating Ama. Tayo at magkakapatid upang magkasama-sama. Magkasama-sama. Happy birthday, Harmony! Amen. God bless everyone. God bless you. May joint fellowship po tayo. Wala po muna sanang uuwi. Kaso po iyon. So, pwedeng hindi napunta dyan yung upuan, baka nailagay doon, pero definitely 5 yon. Puro white po yung upuan eh.
Kalat yun, kalat. Okay, so sa nakakuha po, hawakan muna, hindi pa kayo panalo. Bago nyo po maklaim ang prize, may another pagsubok pa po. Sige po, sino nakakuha? Ayun, okay. So sige, hawakan po muna ha. Kasi top 3 lang ang makakakuha ng premyo po sa akin. Brother B, pasuyo nga kay Rafael yung isang plastic. Okay, sino na po nakakuha? 5 yan. 5. Isa pa lang. Kasi kinalat namin yun dito eh. Ayan, ang resibo ko si Sister Jen. Katuwang ko siyang naglalagay kanina ng papel. 2. Okay, asan pa po yung 3? Okay po. Sige, hawakan pa po muna, hindi pa po paralo. Ayun, okay. O, sige. Hindi pa. 1, 2, 3 pa lang. 3 pa lang. I-check nyo, baka nasa ilalim. Ayan po. Salamat po sa masarap na suka ni Sister Ste to complement the fish cracker. At salamat rin po sa umaandar na kulay pulang candy. Courtesy of Cruz Couple. Ayan. Oo, lesson learned kasi nung una, no, medyo wala tayong pang-cocktail. So, medyo nagutom ang lahat. Okay po, kumpleto na ba? 5? 3 lang? Sa 2, 3 kay Sir Ana Flor. Asan pa yung iba? Okay, o sige. Youth, wala kayong nakita? 5 yan. Okay po. So, para makuha ang prize, babasahin niyo po sa akin yung nilalaman nung verse na yan. Pero, hindi sa cellphone. Dapat ay sa physical Bible. Dapat ay sa Bible nyo, babasahin dito. Kahit po Tagalog or English. Sige po. Dapat po ay Bible yung dala. Punta po rito sa harap kung nakuha. Hanapin po sa Bible at basahin po rito para po maibigay ko yung premyo. Wala na, ayaw nang mag-claim ng prize. Akin na kayo. Physical Bible nga. Para ma-motivate, ito ang premyo nyo doon sa magbabasa nung nakuhang papel. Pero sa Bible babasahin. Ayan, sige. Ano nakuha mo? Asan yung papel? Sa resibo mo. O sige. Dapat dala nyo yung papel, ha? Asi pa yung nakuha mo. O, teka, unahin natin Sir Bet. Okay, so Isaiah 40 verse 31. Read. Pero ang mga Isaiah 40 verse 31. Ito nga siya. Pero ang mga nagasalig sa bulig sang Ginoo. Ano ba to? Ano siya? Ay, ibang... O, sige, okay lang. Sige. Hindi ko naiintindihan. O, hindi niya ma-pronounce. O, sige. Makaanghon.
O, bakit kayo kumuha ng Bible na Bisaya? May translation daw si Sister Beth doon sa Visayan Bible na hawak niya. Halika, Sister Beth. Halika na. O, si Brother Charlie po. Sige po. Ang kanya pong nakuhang papel ay Colossians 3:14. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod na ganap na pagkakaisa. Okay. Patawarin na po ako nila Sister Malu. Baka tumaas ang blood sugar ni Brother Charlie. Congratulations po, Brother Charlie. O, Tagalog na ba yan? Okay, o sige. Isaiah 40. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Thank you. Congratulations. Ay! Sister Ana Flor, ang nakuha niyo pong papel ay? Asaan? Asaan? Ayun, Exodus 23 verse 25. Okay po, last 8 minutes. Pagka po nag-start na tayo, wala na sanang food sa tabi-tabi natin, no? Sige po, Exodus 23 verse 25. Harap tayo doon. Exodus verse 25. So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you. Exodus 23:25. Thank you po. Congratulations. Okay po. So, pwede na po tayo mag-start. Sir Ana Flor, ikaw po ang ating opening prayer. Then, followed by praise and worship, tinatawagan ko po si Brother Jose and Brother Joseph. Sige po, mag-settle na po tayo rito. Sige po, tayo po'y magsitayo. Let's bow down and close our eyes. Hindi po ito napakabigat na dasal. Magaan lang po ako magdasal. This is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. Thank you, Father God, for gathering us today, for bringing us all together, not to enjoy ourselves, but to celebrate your goodness, to give thanks, and to worship your name. Maraming salamat po, Panginoon, at pinagsama-sama mo kami upang aming mapag-aralan ang iyong mga salita, upang mapagsaluhan namin kung ano man po ang aming inihanda sa araw na ito, sa mga palaro, sa mga premyo, sa mga pagkaing inihahain sa amin. Father God, patawad po sa mga kasalanang nagawa namin na labag sa iyong kautusan. At patawarin po pa kami sa aming mga kasalanan na nagawa namin sa aming kapwa. Father God, protect us from all the works of evil that will hinder us to listen to your word, that will spoil us in celebrating your day for our activities and our programs. Father God, bless our exhorter who will share your word to us. Bigyan mo po kami, Lord, ng magandang pagsasamahan at sana po ay i-bless niyo po rin po ang aming pagkain na pinaglaanan ng aming mga kapatiran. At sana po ay bigyan mo kami ng magandang panahon upang makapag-enjoy kami sa
buong araw na aming gagawin. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga kabutihang pinagkaloob niyo sa amin, sa lahat-lahat sa aming kalusugan, sa aming mga blessings na natatamo sa araw-araw. At panalangin ko rin po, Lord, hinihiling ko rin po, Lord, pagkatapos po ng aming pagkain, ay sama-sama kaming magliligpit at maghuhugas ng aming mga pinagkainan. Hindi po ay panalangin namin sa mahal na pangalan na aming poong si Jesus. Amen. Talaga ka. Praise the Lord. Praise the Lord. Hey guys, calling your attention please. Please. Ladies and gentlemen, roll call. Nasaan ang Junior Fellowship? Say amen. Ang hina nyo, isa pa. Yun. Asan ang millennials? Iisa ka lang ba? Iisa ka lang? Dadalawa? Asan ang millennials? Adult ka eh. Asan ang adults? Asan ang adults, baby? Okay, listen. Meron tayong theme na ginawa. I don't know who did this theme, ano? Together in faith, stronger in fellowship. Who made that? Who made that? Sino ba gumawa? Lynn? Sister Lynn? Sister Lynn, who did the theme for the joint fellowship today? Sige na, ikaw ba? Ikaw ba? Oh, sige, good. Nakalagay dyan, together in faith, stronger in fellowship. Shall we all rise? Shall we all stand up, please? Okay. Sino marunong magpuri sa Lord? Say amen. Sino marunong umawit sa Lord? Yun. When you say stronger together in fellowship, kailangan malakas ang awitan natin, ha? Ang hindi umawit, hindi kakain. I promise you that. Oh, by the way, I requested something. I need a microphone for my musical director. Asan ang mic mo? Yan. Dito ka sa tabi ko. Ngayon, sino mas gwapo sa amin dalawa? Siyempre. Inuutosan mo yung master mo. Kung siya yung Ano musical sabihin ko? director. Please. Oo. Please. Sure. Ay, salamat. Ito nagtuturo lagi sa akin to be courteous, okay? Simple songs we're going to sing today. First, a praise for the Lord is my tower. Alam niyo yan? Blessed be the name of the Lord. And Jesus is the name of the Lord. Maestro. For the Lord is my tower. Yes. And he gives me the power. Amen. Sing out. To turn down the works of the enemy. And in the beautiful power, he will crush the devourer. Amen. Hallelujah. And bring Turn the powers of darkness underneath your feet. only the juniors. Lakasan nyo. And it gives me the power. Amen. Hallelujah. To turn down Tear down the works of the enemy. of the enemy. Praise in the difficult. Significant power. Hallelujah. Crush the devourer. And bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Lord, blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name. Adults, adults. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the
is the name of the Lord, the Most High. Time together, Jesus, together. Jesus is the name of the Lord. Yeah. Jesus is the name of the Lord. Hallelujah. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, yes. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the Praise the Lord. Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord, the Most Glory! Hallelujah! Yan! Ay, salamat. Makakakain tayong lahat. Now, let me catch my breath. Matanda na pala ako. 80 pa lang, malapit na. Okay. May ayuda. Kailangan ba ng tubig? Now, ladies and gentlemen, we have a song for the Lord. Now it's time to worship Him. Yung katabi mo, kapatid mo. Huwag mo sabing, pabayaan mo siya. You mind Him. You love Him, you love her, but you sing together. Okay? Ayoko na naririnig ko, pag sumamba tayo sa Lord, huwag mo na pabayaan mo yung katabi mo. No! We are together in worship. Hindi pwede nag-iisa ka. Glory! When I look into your holiness, you rebuild. When I look into your holiness, Together now. when I gaze into your lovely When all things that surround you when all things that surround become shadows become shadows in the light of you. in the light of you. When I find the joy of reaching your heart, When I found the joy of reaching your heart, when my soul becomes enthroned in your love, my will becomes enthroned in your when all things that surround when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you, O Lord, together now. Oh, hallelujah. I worship you. I worship you. I worship Oh, yes. The reason I live, The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. I really do. The reason I live The reason I live is to worship you. is to worship Hallelujah. you. Millennials, when I look into your holiness, millennials, please. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Adult fellowship, when I find the joy of reaching your heart together now. When I find the joy of reaching your heart, And my soul and my will becomes enthroned in your love. Hallelujah. When all things And all things that surround Hallelujah. become shadows in the light of you
and the earth. I worship you. I worship you. I worship Hallelujah. I worship The reason I live. The reason I live is to worship you. All together now, I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. I The reason I is to live worship you. is to worship you. The reason I live. The reason I live is to worship you. One more time, church. Together, strong in the Lord. The reason I live. The reason I live is to worship you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you po sa paglilid ng ating praise and worship. So, for ngayon po, no, for the context, ang second fellowship po ay hosted ng adults, no? And sinundan natin yung mahuhusay na ating mga young adults last quarter. Okay, so kanina, I was caught off guard. Tinanong ako ni Brother Joseph, saan galing yung team? So yan po ay may aided by AI, paki-enhance, no? So we are together in faith, stronger in fellowship. So ito po yung ating maiksing magiging exhortation. Full pack ang ating Sunday. Medyo na-park yung ating recognition, so siguro next Sunday na lang natin gawin yung recognition ng ating mga graduates. Kasi kung isa-saksak pa natin ngayon, Father's Day, I know you also want to have your sweet bonding with your daddies and your papas. Okay, so ayan. So let's proceed po sa atin pong topic for today, our joint fellowship for second quarter dated June 21, 2026. So, bakit ba tayo nagfe-fellowship? No? Ang dami na rin namang mga downside talaga ng fellowship. Parang ano ba yung sense? Kasi merong tayong guide dapat ng dalawang question. The why and the how. Why? Why do we fellowship? At kung magkakasundo tayo, how would we want our fellowship to be? Meaningful, fruitful, para sa atin, no? Madalas, nagiging connotation natin ng fellowship is food. Pero hindi iyon. Food is part of the fellowship, no? Kung nabasa naman natin, marami ring account sa Bible that when Jesus fellowships with His disciple, meron rin silang mga pinagsasaluhan. And it's an integral part, no? Ako po ay lumaki sa matandang dalaga, no? Kaya po noon, yung mga lola ko at yung mga matatandang dalaga, pag kumakain, kain ka muna. Bawal kang magsalita. Kumain ka muna ng kumain. Mamaya kayo magkwentuhan. Pero ngayon, diverse na. No, we encourage our children, no, na habang kumakain, yun yung time na we just don't eat, no? Na nakakapagkwento sila, noon nila na-share. Kasi yung pagka kumakain ka, free yung free yung pakiramdam mo, free ang spirit mo, parang magaan mag-share.
Pero may practice pa rin kami na ano pa rin namin na pag kumakain, tapusin muna natin yung pagkain then mamaya tayo magkwentuhan. So may mga ganun po. Now, how will I relate that to our topic? So, okay, the importance of fellowship and encouragement. Sabi ko nga, may why ang ating fellowship and may how. And our how, usually, meron tayong per department na fellowship. May mga youth, may mga young adults, may mga adults na marami rin silang paraan how they conduct fellowships. Merong lumalabas, merong nag-host ang isang kapatiran. Madalas dito, para malesen na rin yung travel time, yung pagod, marami ring mga pakulo, marami ring mga activities to make the fellowship fun and lively. No, kasi kung magfe-fellowship lang tayo, nang magtitinginan lang tayo, tapos nagkukukot lang ng butong pakwan, wala na, ang pinag-fellowshipan natin ay buhay ng alabat ng nail cutter, o di ba, wala namang say-say po yun, no? So, there is also an importance of fellowship and encouragement. So, our text ay galing po sa Hebreo 10:25. So, si Rafael noon ay straight English. Hindi ko po kaya straight English, Taglish. Okay, so sabi po sa Hebreo 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, 2 key words. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa pagtitipon, fellowship, at palakasin natin ang loob ng isa't isa. Encouragement. Nakapaloob po sa verse na yan yung dalawang bagay sa atin pong joint fellowship for today. Now, kung familiar kayo kay Maslow's hierarchy of needs, nababanggit ito sa school, dito, even sa preaching, no? Talaga naman, ang una natin, basic need, ay physiological. Alam ko, if I'm not mistaken, Pastor Narn discussed this. No, kailangan natin ng food, shelter, clothing. Basic. Water, air, yun. Wala na. Accessory na lang yung meron kang magandang shoes, accessory na lang na meron kang sapatos na maganda, no? Accessory na lang na yung bahay mo may aircon, pero the fact na meron kang nasisilungan that will shelter you from extreme heat and rain ay sapat na. Meron kang makakain, hindi naman kailangang 5 times a day. No? Kung meron, pwede nga, intermittent fasting, 1 meal a day lang sila no? Basta meron lang sustenance yung ating pagkain. Next is safety. No? Kailangan natin yan because we have to feel safe in the presence of our loved ones, sa presence ng mga magulang natin, mga kaibigan. So, be careful with the friends that you are engaging to and the friends that you are spending your time with. Kasi baka yung safety ninyo, not only physical, baka inaaya ka niyan sa gabi. Oh, tara, labas tayo. May tropa-tropa tayo ron. Tapos yung mga magulang nyo, di makatulog, alalang-alala, hindi man lang pala kayo nagpaalam. No? And your safety is one of the priorities of your parents, no? And then, safety din ng inyong mental health. Baka mamaya yung mga kaibigan nyo na to, yung mga bagay na naka-expose sa atin sa social media, deteriorates our mental health. No? Careful din tayo ron. And then, yung social, we need to belong. Isa yan sa need natin. Sabi nga, no man is an island. And then self-esteem, ayan yung mga titles na, no, nakagraduate ka na, then hindi sapat na gumraduate ka lang ng may course, ng bachelor, marami pa. Ngayon, nakatapos ka, tapos sa susunod gusto mo namang mag-pursue ng higher education, and then gusto mo pa, marami ka ng mga letters and numbers doon sa iyong pangalan. And then self-actualization, ito yung nakakalungkot. Maraming nag-goal dito, maraming nag-envision na sa sarili nila, pag ako'y 65 na, ako'y retirado na, ako'y magsisilbi na sa simbahan, sasali na ako sa KOPC. KOPC nga ba yun? O KFC? KOPC. Sasali na ako sa CWL. Sasali na ako sa ganitong mga organisasyon pag ako'y 65 na. Without realizing na pagka pala siksik na, yung health mo,
iba na. Ayun nga, tinatamaan na tayo ng 50 years, no? Di ba? Pero yuko lang medyo, uy, teka, parang, ano ba, lumindol ba? Nahilo ba ako? Paano ba? So, maraming nag-e-envision dyan without realizing na, teka, hawak ko ba yung buhay ko? Hawak ko ba na hanggang 65 nga ako? No? So, it's good, no? Praise God sa buhay ng mga kabataan. As early as now, you are giving your time sa ministry kahit gaano pa yan kaliit. Now, let me focus on number 3, the social aspect of Maslow's hierarchy of need. So, social. Naranasan nyo na ba na pumunta sa isang gathering? Invited naman kayo, pero parang walang pumapansin? Naranasan nyo na yon? Na parang feeling mo, parang uuwi na kaya ako? Umuwi na kaya ako? Naranasan namin yan. Samantalang may mga kakilala naman kami doon. Hindi ka man lang kawayan na, uy, andyan ka pala, ma'am, andyan ka pala, sir. No? Parang gusto ko nang umuwi. Teka, invited rin ako. Not because I want to feel important, but because I want to belong. Diba? The mere fact na kakilala kita, kalabisan ba na ma-acknowledge man lang, uy, may upuan ka na ba? Kaya I understand yung mga invitation na may RSVP. Kasi pagka pala hindi ka nagpa-RSVP, pagdating mo ron, center of attraction, di alam kung saan ka iuupo. Paano kung yung nag-invite sa'yo, siya yung main celebrator because it's her birthday? So, hindi ka niya ma-entertain. Di ba? O, saan ka na niya dalahin? O, ano ka na lang, nakatayo ka na lang doon. No? So, pero yung feeling pala na hindi ka belong, ang bilis makababa ng self-esteem. No? Kaya nga, I also praise God for the lives of our usherettes kasi nasa kanila talaga yung buhay. Kasi yung sense of belongingness, sila muna yung unang nakakapagparamdam. No? Na pagka pumasok ka ron, para mga model ng close-up, Colgate, Happy, ayan, mga model na ano. Kasi they are all smiles. And sa smile nila, you can see the genuine smile, no? So, mahalaga po yun. At yung mga kabataan, palagay nyo kung mayroong isang beses na umattend kayo rito at wala man lang pumansin sa inyo, uulit kayo? Di ba hindi? So, sa atin rin, mga adults, meron rin mga pumupunta dyan na bago, nakakatuwa, na meron talagang very accommodating, very hospitable, na sinasabi, oh, kumusta ka? Ganyan, oh, sino ang nag-invite sa'yo? Kasi, kaya natin tinatanong yon para alam natin, mababanggit natin doon sa kapatid, oh, Brother Bill, umaten yung kapatid mo, o nandiyan sila. Di ba, ang saya ng pakiramdam na pag pumunta ka sa isang gathering, you feel welcome, you feel love, you feel the warmth of the people there. No? Lalo pa sa atin sa church. Di ba? Lalo pa sa atin na mga kapatid natin, yung mga nakikita natin. But then, let's bear this in mind. Fellowship must be intentional. No, intentional siya. Meron kang ang why. Meron kang how. Why do you want to do it? Because you want to establish that stronger bond. Ayan. Nakakatuwa po yung ginawa kanina na yung mga youth, hindi sila na-off, hindi awkward yung feeling, no? And sila rin naman, ay, okay pala sila, kahit pala mga mukha silang ang susungit, mababait naman pa pala sila. Now, it must be intentional for our spiritual growth, as well as our accountability with one another, and the joy of sharing our faith with fellow believers. Kasi pag na-establish natin yung sense of belongingness ng bagong dumarating, ng ating kapatiran, nun siya nagtatagal. Pagka nararamdaman na niya yung worth natin. Now, let us reflect.
paano nga ba natin gagawin yung intentional fellowship na yan? No? So number 1, let us prioritize fellowship. Make an effort to regularly gather with other believers, whether it's through church services, Bible studies, or small groups. No? Nakakalendar. Hindi naman po pwedeng, mag-fellowship tayo ngayon. Baka 3 lang kayo. Baka ka-fellowship mo lang yung katabi mo, yung asawa mo. No? Ini-schedule, pinaplano, pinaghahandaan, no? Nagko-coordinate with other leaders para po mas maging maayos. So, ano yung mga bagay na yan? So, Sunday service, even yung Wednesday, it's also an intimate fellowship with our brothers and sisters. Kasi we have the chance to be prayed for and to pray for our brothers and sisters, no? Okay. Bible studies also and other small groups. Yung bang minsan, birthday ko, magkita-kita tayo, magkape tayo. Sabi nga, it's not the coffee It's the fellowship. It's the time that you want to spend with your friends, with your brothers. So, ang verse natin yan, yung kanina, yung verse 25, huwag natin kalilitaan ang pagtitipon, ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan na ng iba. No? Because our presence, our time is one of the investments na ibinibigay natin sa ating mga mahal sa buhay na hindi na yun mababalik. Pwedeng maulit ang June 21, pero 2027 na. Pwedeng maulit ang June 21, 11, 23 ng tanghali, pero sa 2027 na. No? Pwedeng maulit yung fellowship na to, pero yung experience natin for today ay hindi mauulit. Next. Offer encouragement. Look for opportunities to encourage and uplift your fellow believers, sharing words of affirmation, support, and prayer. Yun bang minsan matapik mo ay nakakatuwa naman kanina yung praise and worship natin, talagang naramdaman namin yung presence ng God. Even our preachers, they do need our encouragement. If you can't do it verbally, kung hindi kayo ganun ka-showy na, thank you po, pastor, thank you po, pastora. If you are not that showy, you can give them a message na, thank you po sa message kanina, I was encouraged. O kung hindi pa rin kayo ganun ka-showy at gusto nyo na lang sa special event ng buhay niya gawin, please do so. Plus, do not miss the chance to be of encouragement. Not only to our church leaders, maging sa mga kapatiran, minsan nga nakaririnig ko, kita tayo sa Sunday. No? Baka inatter lang ng salita, kita tayo sa Sunday, pero may subtitle yung muka. Hindi naman very warm yung pag-imbita. Diba? Okay, so ano po yung ating verse dyan? Be strong and take heart, all you who hope in the Lord. Kasi, magiging bearer tayo of the Word of God. Hindi natin alam ano ba yung pinagdaraanan niya, but through our simple gesture, simple act of giving encouragement, be it word, be an action, a tap on the shoulder, shake hands, a warm smile, ay nakakagaan. Next. Be accountable. Engage in relationships with fellow believers who can hold you accountable in your walk with Christ and be willing to do the same for others. Accountable. Yung bang we do yung parang check natin siya. Hindi yung check mo yung husband mo, check. Ng pentel pen, check. Hindi. Yung check na, kumusta ka na po, sis? Okay naman, di ba, ito yung sinasabi pagka 2 Sundays nang nawawala, no? Our pastora really exerts an effort na puntahan kahit pagod sa trabaho. Tapos, dadadama yung ibang kapatiran, no? Kasi nakakapagpalakasan din. We do check. Careful din tayo kasi may mga pagkakataon na we do narrating of hearts But, never do that narrating of hearts with an opposite sex. Kung magna-narrating of hearts kayo, nanay sa nanay. Kasi you have that common factor. Hindi po pwedeng
yung ako makikipag-narrating of hearts sa kapatiran kong lalaki, brothers and sisters, hindi po pwede yun. No? Kasi napakatusod ang kaaway. Baka akala nagko-comfort lang kayo, pero ano na tayo? Dapat we should be always on guard. No? Kasi we are accountable. Kaya nga sa prayer meeting, ang lagi nating practice, di ba? It's always same group, mga babae, mga lalaki. Kasi ang pag-uusapan ninyo has common factors, no? So, Galatians, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Yung bang damayan, kadiwa ka, kadamay, no? Yun lang, yung masaya na masarap sa pakiramdam that you are assured na meron kang kapatid na masasabihan mo to pray for you. And then number 4, learn from one another. Embrace the opportunity to learn from the wisdom and experiences of fellow believers. Sabi ko nga, we should not disregard the wisdom of the elders. And we should also consider the energy and the passion of the youth. Kasi naghahawahan yan. If the elders will lead by good example, our youth will be more encouraged. At nakakahawa ang energy nila. No, nakakahawa. Lalo na kung maayos natin itong naililid. So, also, both those who are more mature in their faith and those who are newer to the faith in journey, we can share the experience with them. No? We can do small talks para po mas ma-encourage natin yung mga bago. Kasi yung mga bago na yan, tayo rin ang tinitingnan. No? Tayo, sa atin rin sila na, parang, yun, example nila tayo. O kaya, we should also establish to them na stronger in faith to God. No? And do not look sa mga tao lang. And then, so ang ating verse dyan, and as iron sharpens iron, so one person sharpens one another. So yung wisdom nga, kaya nga, again, katulad nung paalala ko kanina, be careful with the people whom we spend time and fellowship with. No? Maganda na nadidiscern natin, ano ba yung magiging influence nitong taong to sa akin? Ano naman yung magiging influence ko sa kanya? No? Because it's always mutual. Hindi pwede ikaw lang natututo. May makukuha at makukuha siya sa iyo. And last, seek unity. Strive to maintain unity within the body of Christ, focusing on the commonalities of our faith rather than the difference that can divide us. Sa mga taimtim na nakinig kanina, the prayer of the heart of Pastor Tom is for us to be revived, for us to be united as body of Christ. No? So, baka mag-iingat tayo, baka yung ating mga fellowships ay nagiging cause ng division na to the point na, ay, dito lang kami, hindi ka pwedeng sumali, doon nga kayo. Di ba? We should open our group with other people, other members of this church. So, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. No? It's easier said than done. No? Ang bilis sabihin, magkaisa tayo. Opo, nakikiisa po kami. Pero hanggang sa salita lang. No? At least be united with the church, hindi man physically, in prayers. Ang dami nating maiaambag. Ang dami nating magagawa. No? So, let us bear in mind that fellowship is not only to strengthen one another, but also to be of encouragement with one another. At yung mga downside, alam naman natin yun, tatanda na natin, kahit mga bata naman na nalalaman na pagka yung fellowship ay nagigilang cause na kaya pala nagtitipon-tipon, gumagawa ng alyansa.
alyansang makabata, alyansang makabayan, no? Na hindi naman makakatulong doon sa church, basagin na, alisin na po. But if our fellowship ay makakatulong, let's continue, and this one fellowship that we do in our church ay ang prayer natin ay laging magpalakasan, lagi pong ang goal natin ay ang pagkakaisa for our church. So, balikan ko po yung vision. Sabi po doon, basahin natin ng sabay-sabay. We are lovers of God and His people. Totoo pa po ba? Okay, totoo pa. Growing, glowing, and going together under His shelter. Going together is part of our fellowship. So, yun lang po. Maiksi lang po yung exhortation ko. Let's pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggagabay sa amin. Thank you for this opportunity to have our second joint fellowship. Thank you for the lives of our brothers and sisters. Ano man ang kanilang edad, ano man ang estado, ang maramdaman nawa, Panginoon, ay ang pag-ibig mo na una mong ipinaramdam sa amin. Lord, gamitin nawa itong pagkakataon na ito na mas maabot namin, mas maiparamdam namin sa aming mga kapatiran, baguhan man o dati narito sa church, yung pagmamahal namin at pagmamahal mo sa amin. Lord, let us be the arm and the feet na kayo po yung siyang nagkaloob sa amin. And may your hearts be forward unto them. Use us as your channel of blessing. At sa pagpapatuloy po ng aming gawain, we continue to pray, Lord, na patuloy mo po kaming pagkaisahin, palakasin at maging masaya at productive yung fellowship po namin ito. So, sa iyo po ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, dahil po ito ay one-woman show naman, tinatawagan ko po si Sister Jenny para po sa ating prayer for food, no? Yes, thank you, Lord. Sige po, ipanalangin po natin yung ating pagkain. Yes, Lord. Ikaw, Lord, yung aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw yung pinakamabuting Diyos. Ikaw yung aming inaasahan, Lord. Salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon, magkatipon-tipon, Lord. Hindi yung dahil sa pagkain, kundi dahil sa iyo, Lord. Nawa, Panginoon, i-bless mo, Lord, yung aming pagkain na nakahain, maging kagalingan to ng aming mga katawan, maging kalakasan ng aming katawan, at kung sino man, Lord, yung nag-prepare, i-bless niyo, Panginoon. Lord, sabi po sa salita niyo na ano man yung gawin namin, uminom, kumain, sa'yo namin, ikaw po yung magbibigay ng kaluwalhatian. Kaya Lord, tinataas namin sa'yo lahat yung aming gawain na ito dahil alam namin na ikaw yung Diyos na nakatingin. Salamat po, O Lord, at ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, meron raw pong roll call. Pakipunot po ang inyong mga senior citizens card para po maging passes. Okay po, sige po. Sige po, mga dual citizen. Yun po. Opo, sige po, pwede na po pumunta ron. Opo, sige. Tapos po, pakisuyo na po, paki-assist na rin yung mga kapatid natin na medyo may challenge. Mga youth, kaya pang maghintay, no? Huwag kayong mag-alala at di naman kayo mauubusan. Ayan po. Sige po, pwede na pong kumuha ng food. Kung meron kayong benching ko,
Meron kayong piso na luma. Meron kayong 100 pesos na luma. O, sige, mahirap yung mahirap ang lumang pera. O, hindi, ganito na lang. Pera ng ibang currency. Yen, dollar, chu-chu-chu, real, won. You won! Ang pabigyan mo ka ng premyo to, talagang para sa kanya. Ano bang pera yan? Saan? Saan yan? Ano, hindi mo pa, baka naman play money lang, re. Saan to? O, Taiwan. Meron na pong nanalo. Okay, next category. Okay na po ba? Nakakain na po ang lahat? Pakigawi po rin yung upuan kasi yung game natin ay slightly physical. No? So, may nakita kayo ritong mga dots. Tama? Okay, so ito ay math game. Paano siya naging math game? So, gagawa tayo ng dalawang team. Ano na, lagom na yan. Sa mga adults, kung may kaya pang makipag-pisikalan, sumali. Kung kung hindi kaya makipag-pisikalan, kumalma. Ha? At baka naglaro nga tayo na-vertigo naman kayo dyan, na-hospital pa. Okay, o sige. Youth, maglalaro lahat? Sige, mag-count tayo. Ano tayo? Number, anak. Oy, number. 1, 2 lang. O, 1, 2. O, sa kabila. 1, 2. Hindi. Rafael, maglalaro. 1, 2. Sino 2? Anak, maglalaro. Maglalaro. O, 2. Doon ka sa kabila. Okay. Doon ka sa kabila, anak. 1. Mika, gusto mo maglaro? Ayaw. Ayaw niya. Mahihirapan pa ako mag-translate ng English. Okay na yun. Okay, 2. O sa young adult, sino ang... Kayong dalawa maglalaro? Hindi. O sino maglalaro? Birthday girl, you want to play? So maglaro. O kalaban mo raw si Faith. Gusto nyo maglaro? O naka-high heels. Hindi niya napaghandaan. Sir Naimi, gusto mo maglaro? Pero gusto mo magpremyo. Okay, o sige. Sino kalaban mo? Si Sir Bet. Ako, Bet, labanan mo yon. Wala siyang kalaban. Ito, Sister Gren. Okay. O, ang mechanics. Ay ang palaging magbigay sa'yo ng pagpurit pagsamba sa buong Okay. buhay ko. You will be blue team. And you will be red team. So, doon po ang umpisa nyo. Okay. Ang sagot, ang laro natin ay math. Mga anak, dini kayo. Oy, dito kayo. Oh, dini ang umpisa. Oh, madali lang yan. Usog. Dito pa. Ito ang starting line nyo. Okay, so halimbawa, ang tanong, paunahan niya na, sino scorer? Sir Ana Flor, ikaw mag-video kung sino nauna, ha? Halimbawa, ang tanong, 3 times 3. Oh, itatapat ninyo yung inyong doon sa 9. Paunahan. O, sige, testing tayo. Okay, no? Okay, sige, testing tayo. 3 times 1. Huwag niyo isigaw. Hindi, itakbo niyo. Ibaba niyo yung ganon. Okay, kung sino ang mauna, say yung inyong team. Ano muna ang team niyo? Red team? Okay, sige, sagaw niyo agad, ha? Red team. Para makount po kung ano.
Tapos, mamaya, another player ang maglalaro. Okay? Kunwari, nailagay mo, red team. Kasi hindi pa siya nakasigaw kasi nagbibilang pa siya ng bilog. Okay, game na tayo? O, sige. Okay, the first number. 4 plus 7. 4 ay, wala. Sorry. Oo nga, hanggang 10 na lang pala yan. Okay. O, trial lang yun. Okay, first number. 7 minus 3. Sino? Siya daw. Okay, 1 point. Ay, ito daw. Ano ba? Oh. Blue. Actually, blue. Okay, 1 point for blue team. Next player. Next player. 4 times 2. 4 times 2. 4 times 2. Sigaw mo. Tignan natin kung tama ang sagot niya. 4 times 2 is 8. Okay, 1 point. Tie. Next player. Okay, next player is 3 plus 3. Hindi nakashoot. Okay, score for blue team. Careful kayo, wag nyo i-hit siya. Okay, ilan na kayo? Best of 5 to 2-1. Okay, next. 8 minus 2. Okay, blue team. 3-1. Okay, next. Sisigaw niyo yung color niyo, Okay. Sige. 6 plus 4. 6 plus 4. 6 plus 4. Ay, tinuturuan mo eh. Wala. Balik. Huwag po magtuturo. Sige, huwag tuturuan. Okay, sige. Hindi na ba't ito 10? Ba't iyon hindi 10? Pakibilugan mo na nga, bro. 10 to, hindi na print yung isang bilog. Pasuyo nga ng ballpen. Nako, buti na lang may lipstick na orange si Sister Anna Flor. Okay, sige. Okay na? 2 plus 5. Same player. 2 plus 5. Ano? Sinigaw ba? Sinigaw? Okay. Red team wins. Sisigaw niyo yung ano nyo, Okay. Ano score? 3, 2, 3, 2, 2, 3. Okay. Next. 3 times 1. Sumigaw ka ba? Ano ba sinigaw mo? Yung team? Red. Okay. So, 3-3. Okay, next. Okay. Next is... Ang hirap pala mag-set. 2 times 2. Okay, red. Red pa rin. Okay, sino na player? 4-3. Last game. Okay, last game is 3 times 3. 3 times 3.
Red. Asaan na naman? Wala na naman. Hoy, ibalik. Rafael, ilagay mo. Ibalik mo. Rafael, ilagay mo yung ilagay mo rin nang tama. Bumalik ka dito. Ayun, nilalagay na tama. Kasi wala kang score. Okay, blue team. Okay. Okay, deciding. Kasi pagka wala namang nilagyan na number. Okay, last game. Last number. 10 minus 2. Blue team wins. Okay. Ilang kayong player? 5? Ilang kayong player? Okay. O, sige. Ayan. So, hindi pwedeng mabilis lang. Dapat ay tama, no? Okay, balik sa Bring Me. Okay, Bring Me. Bring Me keychain na isa lang ang susing nakalagay. Keychain na isa lang ang susing nakalagay. Competitive. Ayun, keychain na isa lang ang susing nakalagay. Okay, another Bring Me. Relo na walang battery. Relo na hindi umaandar. Props lang. Ayan, walang battery. Kaya lang naubos na yung pepero ko, iba na. Maraming bata. Okay, next. Bring Me. Para sa babae, makeup or lipstick na luma. Luma. Yung maubos-ubos na. O kaya naman gamit na gamit na. Asaan po ba ito? Eto, mas walang laman re. Mas walang laman yung kay Sister Cathy. Nauna si Sister Cathy. Okay, next. Ako baka ma-tonsils uli si tonsillitis uli si si baby mo. Next. Spare na towel o kaya handkerchief. Spare. Ibig sabihin, 2 dapat ang dala nyo. Spare. Okay, spare. Yan. Okay, wala na pala ako pamremyo. Okay, sige. Balik tayo rito. Sino ibang team naman na maglalaro? Matanda, baka hindi tayo makayari. At pagka yumukoy, nahulog. Okay, sige. Akin na nga lang yun, pamig. Okay, ito, na lang to. Pangpamigayin na lang. Sige. Bring Me. Downloaded music sa cellphone na any Christian song. Downloaded, hindi yung isa-search sa YouTube. Downloaded sa inyong cellphone any Christian music. Downloaded.
Wow, ang daming download. Oh, dahil dyan, sasampulan niyo po kami nung kanta. Ito, okay, next. Ay, salamin mo, bro. Okay, oh, sige. Oh, para sa mga daddies. Family picture na kinuha kahit anong event. Christmas, kumain kayo, may birthday yung anak. O sige, kahit sa mami. O, graduation, nag-dine out kayo. Basta nasa restaurant ang setting. Nasa restaurant. Kasama ang anak ha, o kaya ang asawa, o kaya ay basta pamilya kayo. Not necessarily complete. Hindi, nasa restaurant eh. Nako, silang mag-ama. Wala na ako pamremyo, utang muna. Yung sunflower seeds sa premyo mo. Okay, next. Ayan, nako, nahulog pa. Oh, eto premyo mo. Okay, next. Another, bring me. Okay, para naman sa very recent na activity, picture ng graduation, recognition. Oh, ayun yung premyo mo, yung Shin Ramen. Yes, ayun yung Shin Ramen. Ayan, sa'yo yan. Okay, next. Oh, another bring me. Bring me butas na medyas. Butas. Binutas. Butas na medyas. Okay. Okay, oh sige, last. Bring me. Ha? Okay, bring me ng ID. Ayun, isa siyang driver. Congratulations po. Okay, so patulong na nga ako din sa kalat natin. Patulong na para maligpit na. Okay po, so yun, hanggang doon lang po yung aking game. Meron po bang... sige. Yung skills enhancement mo po, sabi ko nga po, hindi ko na i-update agad si Sister Ana Flores, so hindi siya nakapagdala. Pero baka merong ready sa inyo na mag-share, learn something new today. Meron ba kayong ma-share na skill? Pinakamabilis pagpupusod, paano tamang pagli-lipstick, o baka meron po makapag-share ng ganon. O yung tamang pag-a-apply ng blush on, hindi pala nauuna yung right, dapat pala nauna yung left pagka nag-shade na ganon. O kaya yung kiniklip-klip sa matang ganon. Oh. Ha? Wala. O, kasi po, pagka wala, meron po tayong announcement. Sorry, Malu. Natapos ko na po yun. Wala na ako pamremyo. At saka wala na akong nakagayak na games eh. Ano po? Sige. GCash ang premyo. Wala akong laro. Wala na akong laro na i-prepare po. Meron sana eh. Wala lang akong dalang itlog. Yung naka-blindfold. Tas papalu-paluin. Next na lang yon. O sige po. Wala na po ba? Meron. Okay, so wala na po pala. Pwede po, ito na lang. Bibigyan ko na lang po ng moment yung bawat department para po magkasama-sama at makapag-update
Mabilisan lang, mga 10 minutes, mag-update po kung ano ang kailangan nyo i-update, fellowship nyo, funds nyo, kung ano man pong activities ang atin pong gagawin for the next, kasi I understand wala na kayong per department na fellowship, tama? Kasi eto na yon. So, ang fellowship na natin ay magiging next month. Sam? Okay, so congratulations kay Sam. Salamat po sa pag-sponsor ng 99.9% ng pong ating pinagsaluhan ngayon. So wala po siyang pinalabas na fund sa bawat department. Yun po ay treat niya na sa atin. Ewan ko lang po yung juniors kung papayag na yun, ano? No, baka kantsawan ka. So, thank you po, Brother Sam, and congratulations. So, sige po, punta na po tayo per department. Bumuo na lang po ng maliit na bilog para po magkaroon ng short meeting with your group and mag-pray po sa bawat isa. Sige po, punta na po tayo sa ating pong mga departments. Adults po, dito po tayo. Pinapatawag po kayo ni Vice President Ernie. Dito raw po sa gawin na rin.